Welcome back sa aking YouTube channel at FB page mga kagala. At sa mga ngayon lang napadaan at napatambay, maraming salamat sa inyong pagbisita. Magandang araw. Nandito na naman ako sa inyong harapan ngayon kasi ipapakita natin yung pinali na ginawa ni Daddy para sa pagsasahig ditong ating terrace. Bawat gawa dito ni Di, bawat pagpupukpok. Ayun, sabi nga, tagumpay niya yun na sa simpleng bagay nakapaggawa siya ng ganitong simpleng bahay na aming tinitirahan ngayon. Kaya, ayun, bago ko lahat-lahat ipakita sa inyo, gusto ko lang mag-shoutout at magpasalamat sa mga kababayan ko at kabarangay na bumibisi-bisita dito sa bahay. Natutuwa naman ako, syempre, sabi nga, sa panahon ngayon, bibihira yung mga kalugar mo na mga natutuwa sa ginagawa mo. Kaya maraming salamat sa inyo. Shoutout sa pagbisita nyo dito sa magkapatid ni Ate Siming at Ate Umirabo. Tapos, ayan kay Tia Nini na Dibilia. Ayun, maraming salamat po sa pagpunta nyo dito at pagbisita dito sa aming simpleng bahay kubo. Ayan, natutuwa naman ako kaya syempre natutuwa din kayo sa mga ginagawa kong ibinabahagi sa inyo kapag ganitong sinisipag ako mag-vlog-vlogan. At ayun na nga, hindi na natin patatagalin pa. 3 days niya din tong ginawa. 3 days na baka sabihin ng iba, ang liit-liit naman, ang tagal-tagal ginawa. Kasi yun na nga, ang mahirap kasi dito mga kagala gawin ay yung pagtitilad dito mga kawayan. Kaya hindi mo naman kailangan talagang madaliin. Yun talagang mahirap. Kahit naman sa pagpapako kasi yung pagpapako ni Di hindi siya tipid. Kaya matagal din yung pagpapako at mas matagal din yung pagtitilad ng ating mga kawayan. Yung 3 araw na ginawa ito ni Di ng pagsasahig niya, ito panoorin nyo kung paano. Yeah. Yay! Tapos na. Nakatapos din. Yay! Oh. Congrats! Okay, tapos. Ayan na nga, dire-diretso na tayo. Papakita ko na sa inyo yung kabuuan nitong kanyang ginawa ngayon. Tara. Ito talaga yung unang papag na ginawa ni Di bago pa siya nakapag-umpisang makagawa ng mga ganitong simpleng bahay-bahay namin. Ito lang papag na to ay dating nasa kabilang bahay namin. Inuna lang namin siyang dalhin dito kasi nga wala kaming magamit. Hindi pa namin agad dinadala yung aming kama dito dati kasi nga hindi pa kami sigurado dito sa pinaggagawa namin at sa pinagpapako ni Daddy. Oh. Sabi namin kasi mahirap na baka dumating ang punto na baka magkaroon ng bagyo o malakas na hangin. Sabi namin hindi pa ganun ka-okay yung loob. Kaya hindi pa namin dinadala yung totoong kama namin na higaan dito. Dahil ngayon malamig na, kailangan na namin dalhin at kailangan na namin ilipat kasi masakit na sa likod ang lamig ng panahon. Double yan mga kagala. Yan.
Chirin. Ayan. Para sa mga gusto makita ko na do style ng loob ng aming bahay kubo, tara pakita ko sa inyo. Ayan si D, nagkakape. Ayaw niya makipag-usap eh. Huwag daw siyang kausapin, nahihiya daw siya. Ayan, ito yung aming pagpasok ng loob ng bahay. Ito bali, kurtina lang sa ngayon ang inilagay ko pero lalagyan yan ni din ng division para pinakang privacy ng aming kwarto. Isa ngayon kurtina lang muna ang inilagay ko. Tapos ayan. Ayan yung aming kama. Yung aming kama ng totoong ginagamit dati. Ngayon lang namin inilagay dito kasi sobra nang ang lamig ng panahon. Tapos ayan, pag ano mo dyan, bintana yan namin. Nilagyan ko lang dito ng kortina kasi para hindi masyadong, pag kasi umuulan at sobrang lamig, lumalamig din yung kama namin. Kaya medyo nilagyan ko dito ng kortina sa parting gilid ng kabilang bintana na yan. Tanaw na tanaw dito yung kusina. Oh. Yung aking lutuan yan. Mga ganyang mga simple lang, masaya na kami kahit pasabihin ng iba na hindi daw tatagal o ano, ay okay lang yun kasi ayun, ang dami namang mga materialis kung hindi ba tatagal, pwede naman palitan, diba? Kaysa naman sa gumastos ka ng gumastos, gagawa ka ng mas matibay na bahay, pero kung hindi pa naman kaya sa ngayon, o diba, mas okay nang ganito kaysa naman sa mangungutang ka, okay na muna tayo dyan. Ayan, labas na ulit tayo. Yun. Ching. Tapos ito na nga yung labas ng ating bahay. Paglabas mo, ayun na yung ginawa ni D. Kung mapapansin ninyo mga kagala, itong kawayan namin dito sa terrace namin, saka yung kawayan dito sa loob ng aming kabahayan, ayan, kumpara dito sa terrace, ay magkaiba kasi dito kasi sa loob ng bahay, kaya namin binalatan yung kawayan kasi tago naman siya. Kapag umuulan, ang pinagkaiba lang yan kasi mga kagala, mas maganda sana tingnan tong mga nabalatan. Kaya nga lang problema kapag umuulan at pag siya'y nabasa ay nangingitim kahit florwakin ko or gamitan ng bunot, basamatic pag nabasa na yun, pumapangit. Kaya sabi ko kay di, total dito sa terrace ay nasa labas nga ng bahay, wag na naming balatan kasi nga kung hindi inaasahang uulan siya, doble protection din kasi sa sahig yung balat niya. Kaya hindi ko na pinabalatan kay di. Kaya ayun yung itsura ng kawayan niya. Yan. Tapos yung aming katre na yan ay uuwi namin ulit sa kabila. Hindi pa lang namin alam kung kailan namin maiuwi. Tapos hindi pa man siya totaling tapos kasi nga marami pa tayong mga dapat na idagdag. Unti-untiin lang natin kasi sa ngayon marami pa kami dapat gawin dito, pero mas nakakatuwa na rin kasi totoong bahay na rin siya na natitirahan namin na talagang tuwan-tuwa naman si D kasi hindi niya ine-expect na ganitong sa simpleng tirahan namin ay na-enjoy din naman namin. Kumbaga ito na rin yung pinili namin. Ang isipin natin yung pang araw-araw nating pagtira dito ay maging maayos, di ba? At saka may peace of mind tayo. Ayun. Tapos ito dito sa baba na yan. Ito na, lagi kasi si Ding hinihintay ng mga kaibigan namin sa Maynila, bakit hindi ko doon sinasama sa pagbablog. Ayan, kaya ayan si D. Alam nyo, si D kasi kaya ayaw sumama minsan sa pagbablog, nahihiya daw siya. Iwan ko sa kanya kung bakit siya nahihiya. Pero ngayon tanungin natin para kay Kuya Orlan. D, ngayon nakapaggawa ka na, first time mong gumawa ng ganitong bahay at kumpara nung dating mga bata ka, papapetex-petex lang. Ngayon hindi ka makapag-petex-petex. Anong feeling mo na unti-unti mo nang nagagawa itong iyong pangarap na bahay? Nakagawa ka na ng ating tirahan ngayon. Anong feeling mo na makagawa ka ng ganito? De. Ayos, tapos? Ayos, masarap tumira. Yan. Natutuwa naman talaga siya mga kagala. Hindi lang talaga yung masalita sa mga ganito. Huwag na natin pilitin. Yeah. Ayun, ganito lang dito yung buhay. Tahimik lang. Araw-araw ganito. Mga ganitong mga gawaing bukid ang gagawin mo. Okay naman, enjoy naman namin. Tapos ayun yung pag-aalaga namin ng mga manok. Hindi pa naman ganun karami yung manok namin. Iba pa rin talaga yung saya ng feeling at sarap ng pakiramdam kapag ganitong bahay ang tinitirhan mo. Parang wala, gusto lang talaga namin hindi na simple. Ayun. Nakita nyo na, di ba? Nakita nyo na ang aking ibinibida sa inyo na pinagpaguran namin ni D. Mas pagod pala siya kaysa sa akin. Tala. Ayan. Okay mga kagala, hanggang dito na lang tatapos ang aking vlog para sa pagpapakita ko sa inyo ng aming terrace. Sa susunod kapag may dadagdag pa kami, i-share ko ulit sa inyo. Maraming salamat lagi sa panonood nyo ng aking simpleng vlog. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye bye!